Muling nabuhay para mag-cultivate, ginawa kong golden core ang isang bituin. Dahil natuklasan ko, na pagkatapos sanayin ang lahat ng cultivation techniques sa mundo ng mga cultivator, ay magiging pagkain ka lang pala para sa isang hindi mailarawang nilalang. At sa sandaling ito, nakatitig ako sa isang ligaw na damo. Isa itong ligaw na damo na mukhang medyo espesyal. Pero 3 araw lang ang nakalipas. Dito mismo nagkaroon ng lihim na pagtatagpo si Venerable Withered Bone at si Empress Tian Yuan. Natigilan ako saglit, kung tama ang pagkakatanda ko. Noong nakaraang araw nang pumunta ako rito, ang nakita pa ng mga mata ko, ay isa lang itong ordinaryong ligaw na damo. Pero 4 na araw na ang nakalipas, ay isang asong gala na umihi rito. Talagang interesante ang damong to. Pagkatapos kong marating ang Chi Refining Realm, natuklasan ko, na ang mga mata ko ay may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Halimbawa, noong una kong tingnan ang Cultivation Heart Method na bigay sa akin ng aking guro, ang 7-Colored Fire Refining Art. Ito ay isang King-level Cultivation Heart Method. Mayroon itong 1,371 malinaw na depekto. Hindi alam ang bilang ng iba pang mga depekto. Kapag naabot ang Supreme Realm sa pagsasanay, magiging pagkain ka para sa isang hindi mailarawang nilalang. Natulala ako nang makita ko ang impormasyong iyon. Tiningnan ko rin ang iba pang Cultivation Heart Methods. Halos pare-pareho lang ang sitwasyon. Masyadong malayo ang usapin tungkol sa Supreme Realm at pagiging pagkain. Hindi ito dapat iniisip ng isang hamak na Chi Refining cultivator na tulad ko. Pero ang cultivation ko ay natigil din sa Chi Refining stage. Dahil ayon sa impormasyong nakikita ng mga mata ko, kapag nag-breakthrough ako sa aking cultivation, tiyak na magiging pagkain na nga ako. Kaya ngayon, patuloy akong nagsisikap na makahanap ng angkop na Cultivation Heart Method. Sumunod, pumunta ako sa main hall ng sekta kung saan sila nagre-recruit ng mga disipulo. At sa mga oras na ito, maraming disipulo mula sa Zuantian sect ang napatingin sa akin. Junior Brother Lingfeng, medyo huli ka yata sa pagdating. Masyado kasing gabi na akong nakatulog kagabi. Sabi ko habang humihikab. Ang mga pangunahing disipulo ng ibang mga taluktok ay hindi umimik nang makita ito. Sa sandaling iyon, nagsalita si Zhao Ming. Ngayong narito na ang lahat, simulan na natin ang pagpili ng mga disipulo. Sa liwasan ngayon, karamihan ay mga disipulong kalalampas lang sa paunang pagsusulit. At ang mga pangunahing disipulo ng bawat taluktok ang naatasang pumili ng mga miyembro. At ay assign sa kani-kanilang taluktok. Pumunta si Zhao Ming sa harapan. Tumingin siya sa daan-daang bagong disipulo sa ibaba. At sinabing, ang Zuantian sect ay isa sa 3 dakilang sekta ng cultivation sa Great Zhou. Binabati ko kayong lahat, sa paglampas sa napakaraming pagsubok. Mula ngayon, kayo ay mga disipulo na ng Zuantian sect. Nang marinig ito ng daan-daang kabataang lalaki at babae, hindi nila mapigil ang masabik, dahil ang Zuantian sect, sa Great Zhou Kingdom, ay isa sa 3 pinakamakapangyarihang sekta ng cultivation. Sa sandaling makasali sa sekta, sila ay magiging mas nakatataas sa karaniwang tao. Kasiyahan si Zhao Ming sa reaksyon ng lahat. Nagpatuloy siya, ang Zuantian sect ay may 5 taluktok. Maaari kayong pumili ng isa para salihan. Ito si Yun Wuji, ang pangunahing disipulo ng Danding Peak. Ito naman si Yehan, ang pangunahing disipulo ng Tianji Peak. At ako si Zhao Ming, ang pinakahuling disipulo ng Master ng Wuxing Peak. Ang manugang ng sect master ng Zuantian sect. Ang nakaperpekto sa 5 Elements Holy Arts. Ang lumikha ng Lesser Sunlight Technique. At ang pangunahing disipulo ng Wuxing Peak. Habang nagsasalita si Zhao Ming, sakto namang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo ang isang 5 kulay na banal na liwanag. Na nagpamukha sa kanya na napakagiting at kahanga-hanga. Tama, si Zhao Ming ay kilala bilang ang pinakamalaking pasikat ng Wuxing Peak. Ang tingin ng mga baguhan mula sa ibaba kay Zhao Ming ay biglang nagbago lahat. Nagpatuloy sa pagsasalita si Zhao Ming. Ang impormasyon tungkol sa 5 taluktok ng Zuantian sect ay naibigay na sa inyo. Magsisimula na ngayon ang pagsusuri. Ang mga makakakuha ng Grade B at Grade C ay magsisimula ng pumili ng taluktok na gustong salihan. Ang marka sa pagsusuri ay nahahati sa 3 antas, Grade A, B, at C. Ang gradong A ang pinakamahusay. Sumunod ang grado B, at ang grado C ang pinakamababa. Kaya't ang mga nakakuha ng grado B at C ang unang pumipili ng kanilang sasalihang bundok. Ang mga nasa grado B ay magiging formal na disipulo. Ang mga nasa grado C ay magiging mga disipulong tagapaglingkod. Tanging ang mga nasa grado A lang ang may karapatang maging tunay na disipulo. Tungkol naman sa mga nakakuha ng grado A, bawat isa sa kanila ay maituturing na isang henyo. Kailangan silang bigyan ng espesyal na pagsasanay. Ang mga nakakatandang disipulo mula sa mga bundok na ito ay pumarito. Ang kanilang pangunahing layunin
ay makipag-usap sa mga bagong disipulo na nakakuha ng grado A. At anyayahan silang sumali sa kani-kanilang bundok. Ang astig ni Kuya Zhao. Siguradong hindi ako magsisisi kung papasok ako sa Waxing Peak. Mas pipiliin ko pa ring pumasok sa Chonji Peak para magsanay. Ang mga spell ang pinakamahalaga. Ang pangarap ko ay maging isang alchemist. Tanging mga alchemist lang ang makapagliligtas sa Great Joe. Sasali ako sa Danding Peak. Bagay sa akin ang Janky Peak. Sayang, hindi tumatanggap ng ordinaryo at tagapaglingkod na disipulo ang Zixia Peak. Kung hindi, siguradong Zixia Peak ang pipiliin ko. Narinig ko na iisa lang daw ang nakakatandang kapatid doon. Kung sasali ako na ang magiging pangalawang disipulo. Siguradong sagana ang mga resources doon. Hindi nagtagal, ang mga nakakuha ng grado B at C ay nakapili na ng kani-kanilang sasalihang bundok. Ang natira na lamang ay ang 4 na lalaki at 3 babae na nakakuha ng grado A. Mga kapatid, paano natin pipiliin itong 7? Bagamat iyon ang sinabi ni Zhao Ming. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang binatang nakaitim. Siya ang pinakagusto niyang piliin. May naisip ang iba, kaya walang nagsalita sa kanila. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Yon Wuji, ang nakakatandang disipulo ng Danding Peak. Bago ako pumunta rito, may habili ng aking guro. Sa pagkakataong ito, ang Zixia Peak. Ang unang pipili, napabuntong hininga si Zhao Ming nang marinig iyon. Balak niya sanang itago ang balitang ito. Dahil total, hindi naman ito pampublikong anunsyo. Natatakot siyang baka piliin ni Ling Feng ang taong gusto niya. Dahil sa tuktok ng Zixia, si Ling Feng lang ang nag-iisang disipulo. Napakalaki talaga ng atraksyon nito sa iba. Kasi sa ibang tuktok, kailangan mong makipagkompetensya sa isang grupo ng mga disipulo. Samantalang sa tuktok ng Zixia, iisa lang ang kalaban. Itong nag-iisang kalaban na ito, ay mukha pang hindi mapagkakatiwalaan. Ang tingin sa akin ng 7 bagong disipulo na naroroon, ay may halong pananabik. Tila ba nakasulat sa mga mukha nila ang mga salitang, piliin mo ako. Kapatid na Ling Feng, pakiusap, pumili ka na, sabi ni Zhao Ming. Hindi niya sinabi sa akin ng impormasyon tungkol sa 7 ito. Dahil kung hindi, kapag napili ang may mataas na talento, malaki ang mawawala sa kanyang tuktok ng Waxing. Tumingin ako sa 7 taong nasa ibaba. Kalmado lang ang aking ekspresyon. Dahil pinapili ako ni Maestro ng isang disipulo, para magdagdag ng sigla sa tuktok ng Zixia. Kailangan kong pumili ng isang karapat-dapat. Itinoon ko ang aking tingin sa 7. At may mga impormasyong lumitaw sa aking paningin. Ang unang tao ay ang lalaking nakaitim na damit. Siya rin ang henyo na pinaka-pinapahalagahan ni Zhao Ming. Nang makita ito, kinabahan si Zhao Ming. Ang binatang iyon na nakaitim ay may pambihirang espiritual na ugat ng liwanag. Ang ganitong uri ng espiritual na ugat ang pinakabagay sa tuktok ng Waxing. Para sanayin ang banal na pamamaraan ng 5 elemento, maaaring magtagumpay siya ng husto. Tiningnan ko ang binatang nakaitim. Isang agos ng impormasyon ang pumasok sa isip ko. Ding, isa siyang ordinaryong binata, pero ang pagsali niya sa sektang Zuantian ay tila may itinatagong masamang hangarin. Agad ko siyang tinanggal sa listahan. Kung sasabihin ko ba ang mga impormasyong ito sa iba pa sa sektang Zuantian? Hindi, dahil 3 buwan na ang nakalipas. Isinumbong ko na especially iyan ng sektang demonyo ang pinuno ng sektang Zuantian. Pero sa halip, ako pa ang ikinulong ng ilang araw. Siyempre, malaki ang kinalaman dito ng pagkakaroon ko ng isang magaling na maestro. Sa paningin ko, puno ng problema ang sektang Zuantian. Puno rin ng problema ang mundong ito. Dahil puro problema naman lahat. Kung gayon, hindi na ito isang malaking problema. Bahala na. Sunod, muli kong tiningnan ang dalagang nakasuot ng kulay dilaw na mahabang bestida. Tumingin sa akin ang dalaga. Commandant-kindat siya. Tila may kasamang pang-aakit. Ding, isa siyang ordinaryong dalaga, ngunit espesyal ang kanyang pangangatawan. Pinupuntirya na siya ng matandang demonyong itim na buto. Itinuturing siyang isang sisidlan para sa cultivation. Malamang ay magdadala siya ng gulo sa Zuantian sect. Hindi pwede. Muli kong tiningnan ang iilang natitira. Ding, isa siyang ordinaryong binata, 2.5 taon na siyang nagsasanay. Ngunit ngayon, tuluyan nang nawala ang kanyang kapangyarihan. Sa kaibuturan ng kanyang kamalayan, ay natutulog na isang labi ng kaluluwa. Bago siya makarating sa Zuantian sect, iniwan siya ng kanyang fiancé. Ang mga taong may protagonist template ay dapat iwasan. Sa mga pelikula at palabas na napanood ko bago ako mapunta rito, kailangang lumayo sa bida. Karaniwan, kapag ang isang supporting character ay naging mabait sa bida, malapit nang mapatay ang supporting character na iyon. Hindi maaaring maging kaibigan ang ganitong tao. Muli kong tiningnan ang iilang natitira. Ding, lalaking may 3 binti. Hindi pwede. Lalaking may hitsurang babae. Hindi pa naman nag-a-update ng bersyon ang Kenblan Realm. Hindi pwede. Masyadong delikado ang may sakit sa isip.
Hindi pwede. Tinanggal ko na ang natitirang 3. Tiningnan ko ang huling dalaga. Ding. Isa siyang ordinaryong dalaga. Medyo misteryosa siya. Tila mayroon siyang interes sa Pickmaster ng Zixia Peak. Naging kakaiba ang tingin ko. Huwag mong sabihing karibal ko siya. Yumuko ang dalagang si Bailinga. Paingat siyang tumingin sa akin. Nang makita niyang tila may balak akong tumanggi, naging determinado ang kanyang tingin. Nagbigay-pugay siya ng malalim sa akin at sinabing, Kuya Lingfeng, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong makapasok sa Zixia Peak. Sa katunayan, si Bailinga ay hindi taga Great Joe Kingdom, kundi nagmula pa sa malayong silangan. Siya ay nagmula sa marangal na angkan, at may mataas na katayuan. Ang isang sekta na tulad ng Zuan Tian Sect, ay hindi niya gaanong papansinin noon. Pero isang buwan na ang nakalipas, nagising ang kanyang bloodline, at nagkaroon ng pagkakataong hawakan ng pinakamahalagang yaman ng kanilang angkan, ang Chenkun Mirror. Sa loob ng Chenkun Mirror, nakakita siya ng isang sulyap, isang pangitaing tila katapusan na ng mundo. Puro patayan sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga cultivator ang namatay. Namatay sa labanan ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay naligo sa sariling dugo sa palasyo. Gumuho ang kontinente, at tumaob ang karagatan. Tanging ang maliit na Zuan Tian Sect lamang ang tila may isang dalubhasang nakaligtas. Ang Chenkun Mirror ay isang napakahalagang yaman. Ang nakita niya ay isang pangitain mula sa hinaharap, o sa madaling salita, isang revelasyong mula sa kalangitan. Kaya naman, nagpunta siya sa Zuan Tian Sect. Bago pa man siya pumunta sa Zuan Tian Sect, inimbestigahan na niya ang sektang ito. Napakakaraniwan lang ng sektang ito. Ang tanging kakaiba ay marahil ang Pickmaster sa Zixia Peak. Misteryoso ang kanyang pinagmulan, at mas malakas pa ang kanyang cultivation kaysa sa inaasahan. Ang kaso, ang hinaharap na nakita sa Chenkun Mirror, ay hindi niya maaaring sabihin kahit kanino sa kahit anong paraan. Dahil sa sandaling ito ay mabunyag, lahat ng tao ay makakalimot sa alaalang ito. Kasama na siya, kaya naman ngayon, masasabing pasan niya ang isang napakabigat na responsibilidad. Ayaw niyang makitang mamatay ang kanyang mga pinakamamahal na kaanak. Ayaw ko ring masaksihan ang paggunaw ng mundo. Kailangan niyang makapasok sa Zixia Peak. Tinitigan ko ang determinadong tingin ng dalaga. Humikab ako. Agad na nagsalita ang dalagang si Bailinga. Upang makasali sa Zixia Peak, handa akong maging isang alipin. Tutulungan ko si senior brother na lutasin ang kanyang mga problema. Bago pa man siya dumating sa Xuanshan Sect, inalam na niya ang tungkol sa master at disipulo ng Zixia Peak. Ang Pickmaster na iyon ay lubhang misteryoso. Bihira siyang magpakita at parang bula kung maglaho. Tungkol naman sa disipulo, mayroon daw itong kaunting talento. At isa rin siyang cultivator mula sa linya ng mga nanguhumaling. Ang mga cultivator mula sa linya ng mga nanguhumaling ay may mga problema sa pag-uugali. At dahil sa kanilang pagkahumaling, madalas nilang napapabayaan ang ibang bagay. Palaging may kulang na taong mag-aalaga o gagawa ng mga gawain sa kanilang tabi. Tiningnan ko si Bailinga ng walang emosyon at sinabi, Sige, nang makuha ang sagot na iyon. Nakahinga ng maluwag si Bailinga. Para sa kapakanan ng lahat ng tao sa mundo. Ano naman kung magtiis ako ng kaunti, nang marinig niyang pumayag ako. Sa wakas ay napanatag din ang kalooban ni Bailinga. Pagbati, senior brother, ang tingin ng natitirang 6 kay Bailinga ay may halong pagkainggit. Nakahinga rin ng maluwag si Jiaoming. Hi, salamat, hindi niya pinili ang taong gusto ko. Tapos na ang pagpili, mga kasama, mauuna na ako. Ang sabi ko, tumango ang mga head disciple ng iba pang mga peak. Kahit na mukha akong medyo hibang, magalang pa rin naman ako. Palem, junior brother, magkita tayo mamayang gabi, junior brother. Masigla akong binati nilang lahat, basta't hindi sangkot ang sarili nilang kapakanan. Binibigyan nila ako ng malaking respeto. Ngunit nagatubili ng sandali si Yun Wuji ng Danding Peak. Nagsalita siya, junior brother Lingfeng. Mayroon akong ilang katanungan tungkol sa formula ng Yang Yuan Pil. Kapatid, may panahon ka ba para magbigay ng gabay? Kung matutulungan mo akong malanawan sa aking mga agam-agam, kapatid. Handa akong mag-alay ng isang foundation establishment spiritual object. Sincere ang tindig ni Yun Wuji. Kanina, pinaalalahanan niya akong pumili muna ng tao. Para lang pala makipag-usap sa akin. Ang mga salitang iyon niya ay nagdulot sa ilang disipulo ng Zuan Tian Sect na naroroon na magpakita ng iba't ibang ekspresyon. Tiningnan ko si Yun Wuji. Sinabing, sa dapit hapon, ay lalakad ko ang alaga ko sa paanan ng bundok. Matutulungan kitang tingnan yan. Nang marinig ito ni Yun Wuji, labis siyang natuwa. Samantala, si Yehan ng Chonji Peak, nang marinig niyang binanggit ko ang alaga, ay tila may naalala. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang malamig na mukha. Halika na, junior sister. Tinawag ko si Bailinga. At sabay kaming umalis mula sa mga tao. Sumunod si Bailinga sa likuran ko, na napakabait at masunurin.
Punong-puno siya ng kuryosidad tungkol sa Zixia Peak, lalo na sa Peak Master ng Zixia Peak, si Yu Chengcheng. Kahit na gamitin pa ang kapangyarihan ng kanyang pamilya, hindi nila natukoy ang tunay na pinagmulan ni Yu Chengcheng. Tungkol naman sa senior brother na ito, isa lang naman siyang pansamantalang senior brother. Eldest brother, anong klaseng tao po si Master? Maingat na nagtanong si Bai Linga. Gusto niyang malaman ang tungkol sa Peak Master ng Zixia Peak, si Yu Chengcheng, sa pamamagitan ko. Si Master ay isang napakagandang tao. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Saglit na natigilan si Bai Linga. Sinong disipulo naman ang maglalarawan sa kanilang guro ng ganoon? Napakalaking kawalang galang naman yun. Halos katumbas na iyon ng pagtataksil sa sariling guro at mga ninuno, di ba? Pero nang maalala niyang ang senior brother niya ay isang cultivator mula sa lineage of infatuation, tinanggap na rin niya ito. Ang mga cultivator mula sa lineage of infatuation ang pinakakakaiba sa lahat. Frank silang magsalita, kaya wala lang iyon. Nagpatuloy sa pagtatanong si Bai Linga. Bukod sa pagiging maganda, huminto ako sa paglalakad. Saglit siyang nag-isip. Ang sabi, maganda raw ang hubog ng katawan. Sa sandaling iyon, pinagsisihan ito ni Bai Linga. Sana pala ay hindi na lang niya tinanong ang kanyang kuya. Masyado namang kakatwa ang mga cultivator mula sa angkan ng pagkahumaling. Ano kaya ang laman ng mga utak nila? Nagpasya siyang hindi na muling magtatanong sa kanyang kuya. Tutal, nakapasok na rin naman siya sa tuktok ng Zixia. Malapit na niyang makita ang kanyang guro. Naging tahimik silang dalawa sa daan. Nagsimula silang umakyat sa tuktok ng Zixia. Lipas ng halos kalahating oras. Huminto ako sa paglalakad. Dito ang silid ko. Sabi ko, habang itinuturo ang isang maliit na bakuran. Hindi naintindihan ni Bai Linga kung ano ang ibig sabihin ni Ling Feng. Nagtanong siya, nasaan po ang guro? Kailangan ko po bang magbigay galang sa kanya? Tumingala ako sa tuktok ng bundok. Nakatira si guro sa palasyo sa tuktok ng bundok. Tumingala si Bai Linga sa tuktok ng bundok. Nakita niya sa gitna ng mga ulap ang tila isang marangyang tore. Mas maganda ito ng di hamak kumpara sa kubo ng kanyang kuya. Pumunta na tayo ngayon para magbigay galang kay guro. Sabik na sabi ni Bai Linga. Humiling ako at sinabing, hindi natin siya makikita. Wala po ba siya rito? Hindi. Mayroong harang mula sa gitna ng bundok hanggang sa tuktok. Hindi tayo makakaakyat. Nagtaka si Bai Linga. Sabi ni guro, hanggat hindi ko nararating ang antas ng Yuandan. Bawal akong umakyat sa tuktok para makita siya. Ang landas ng cultivation ay mayroong pagpapadalisay ng chi, pagtatatag ng pundasyon. Yuandan, nagsisimulang kaluluwa, lila na palasyo, kaluluwang yin, at kaluluwang yang, 7 antas lahat. Ang sektang Zuantian ay isa sa 3 pinakamalalaking sekta ng cultivation sa kaharian ng Dakilang Zhou. Mayroon itong libu-libong disipulo. Karamihan sa libu-libong disipulong ito ay nasa antas pa lang ng pagpapadalisay ng chi. Ang sumunod sa pagpapadalisay ng chi ay ang pagtatatag ng pundasyon. Ang lakas sa pagtatatag ng pundasyon ay itinuturing ng nasa gitnang antas ng kapangyarihan sa isang sekta. Mataas ang kanilang posisyon sa loob ng sekta. Sapat na para maging isang diakono o maging isang elder. At kapag naabot na ang Yuandan, itinuturing ka ng isang tunay na mataas na opisyal ng sekta sa buong kaharian ng Dakilang Zhou. Maliban na lang kung makakatapat ka ng mga halimaw na nasa antas ng Nascent Soul. Masasabing halos wala kang kapantay. At para naman sa mas matataas na antas ng Yin God at Yang God. Ayon sa mga bali-balita, wala raw ni isa sa buong kaharian ng Great Zhou. Natulala si Bai Linga. Ang isang cultivator na nasa antas ng core formation ay hindi kailanman mahina, kahit saan pa man. Kahit pa siya, na umaasa sa yaman ng kanyang pamilya. Ang pangarap na maging isang core formation cultivator.